Dahil co-perpetrator sila, hindi ibig sabihin na meron na po silang hinaharap na kaso, gaya nga po ng sinabi ninyo. So sino po yung magpa-file dapat ng kaso laban dito sa 8 co-perpetrators na ito para maging co-accused sila? Si Office of the Prosecutor. At mahabang proseso yan. Katulad nga na nangyari sa kaso ni Duterte, hindi naman kaagad-agad na i-file yan. 2025 na issue yung warrant of arrest. Buti na lang na aresto siya. Otherwise, hindi mabubuksan yung kaso. After ng warrant of arrest, edi aarestuhin yung tao. Saka lang, ito, yung nangyari kay Duterte, may initial appearance, then confirmation of charges hearing, and then kung sakaling ma-confirm ang charges, saka papasok ng trial. Ibig po bang sabihin, sakaling masampahan na ng kaso ng mga prosecutors, itong 8 individuals na to, separate case siya, hindi siya bahagi ng Crimes Against Humanity case na isinampa sa dating Pangulo. Ganun po ba yun? Oo, tama Maricel, ang mangyayari, separate charges, kumbaga the prosecutor versus, baka magalit sa akin, pero the prosecutor versus Ronald Bato de la Rosa. Ganun yung may sariling larga, may sariling buhay, yung magiging kaso nila. Kaya po, huwag kabahan yung iba na, naku, attorney, kailangan ihabol dun sa kaso ni Duterte. Hindi po. Pwede namang hiwalay yung kanya.